Welcome to Donmar TV News Channel. Pumunta naman tayo sa kaso ni Laila de Lima. Balikan natin. Si Laila de Lima po ay nakabilanggo. She's detained dahil sa patong-patong na kaso may kinalaman sa droga. Itong mga tadong na bumubuo ng Human Rights Watch, pinupuwersa yung issue na dapat palayain ikayan si Senator Sabah, Senator Laila, no? Dahil yan ay paglabag sa karapatang pantao niya. Akala nila, ang hamon pa ng Human Rights Watch sa mga tumatakbong presidente. Kaya nag-react si Ping Lacson, dating National Police Chief ito. Sabi niya, "Hey, you!" Sabi niya, "Human Rights Watch, Mr. Adams." Ano ba pangalan nung yung leader nila? Adams na. Sabi niya, "We have a judicial system in the Philippines." Itong si Laila de Lima, senador, elected senator. Bagamat senador siya, bagamat may karapatan siyang pantao, she's facing a capital crime. Mabigat na kaso, no? Na ang parusa, dahil walang death penalty, ay pagkabilanggo ng habang buhay. Depende sa judge yan kung lalagyan pa niya ng without hope for parole, no? Meron ganyan life imprisonment. Ganun lang, simple. Pero may ibang decision ng mga judge, life imprisonment, reclusion perpetua, with no hope for parole, na hindi pwedeng i-parole, hindi pwedeng i-pardon, no? Sabi ni Senator Ping Lacson, hindi po pwede, tanging ang korte lamang sa Pilipinas ang pwedeng magpalaya sa kanya. Hindi kahit na sino pang maging presidente sa amin. Kahit si Bongbong Marcos pa yan, kahit si Leni Robredo, si Isko Moreno, si Pacquiao, si Montemayor, si Mangundato, kahit si Ernie Abella, si Bert, Gonzales, o kahit pa si Yodi de Guzman ang maging presidente, silang alang karapatan ang presidente na magpalaya ng isang detainee who is facing criminal case. So dapat naintindihan. Kaya ini-English ko paminsan-minsan because the son of a gun Adams, who thinks even in America, the president of the of the USA cannot just order the release of a detainee facing criminal charges. Nowhere in the world kinakailangan parusahan mo na, unless of course, katulad ng ginawa ni Trump, na bago siya umalis sa poder, nag-issue siya ng pardon. Kasi nga, baliw ang Amerikano Tapos yan ang gustong gayahin natin ng mga pink, ng mga dilaw. Sus, Mariosep. No? Di pwede. Managot muna siya. Ngayon, kung sabihin ng korte, wala siyang kasalanan, of course, makakalaya yan. Pero until she faces the court, lalo na pag siya ay naparusahan, doon sa kanyang ikinakaso sa kanya, maghihima siya ng rehas na bakal kahit na tag-ulan at malamig ang panahon. Kung may dadalaw, magdadala ng saba, kakain siya ng saba. Yan. Paminsan-minsan, papayagan niyang dalawin. Pero kung siya ay mababartulina for misbehavior, ay walang dalaw. Bartulina Yan ang kasaysayan ni Laila de Lima. It were not as if, anong tawag nito, basta lang naisipang ikulong siya, hindi po. Meron po siyang inaharap na kaso, mabigat na kaso. Drug trading, protection, dami. So, anyways, siguro bobol yung Amerikano, basta makapagsalita lang, ngayon, hinihiling nila na sabi pa Senator de Lima's long-term wrongful detention exemplifies lawlessness. Sabi nitong Brad Adams na tinamaan ng Buenas. Diyan ka na lang sa inyo, Human Rights Watch. Hindi pwede yung kalokohan nyo dito sa Pilipinas.
You can fool us once, twice, but not all the time. It's already in the court. And here in the Philippines, when you are facing a case in court, that's it. You have to face the case. And until it is terminated, it is decided, it is not bailable, you cannot be released from detention. As simple as that. Sabi nga ng Ilocano, as simple as that. Yan. Okay? Speaking of judge, si dating commissioner ng COMELEC, Antonio Co, ay hinirang na po ni President Duterte bilang Justice of the Supreme Court. Sabi ni Supreme Court spokesman Brian Osaka, kukumpletuhin ni Mr. Ko, no? Yung pang-15 upuan na bakante po kasi yan noong January 9, yung iniwan na pwesto ni Justice Rosemary Carandang, no? Nag-retire po siya at ang pinalit nga itong si Justice Ko, no? Siya po ay nag-expire yung kanyang term, di ba? Sa COMELEC. Kasabay sila nag-retire ni Chairman Abbas at saka ni yung sikat na ex-com, no? Si Rowena Guanzon. Si Mr. Ko o si Justice Ko ay graduate ng San Beda Law at siya po ay bar top notcher. Hindi pala basta-basta ito, bar top notcher din noong 1991 bar examination. So, naalala ko, naging undersecretary sa Department of Justice panahon ni Vitaliano Aguirre. Okay? So, congratulations po, Justice Tony Ko, ng Supreme Court. Ngayon, magkakaroon din ng vacancy. Kailan ba yun? Meron din magre-retire na isa eh. Sino ba yung magre-retire na isa? Let me check, Basta merong isang magre-retire bago ang eleksyon. Yes, bago ang eleksyon. Bago after the elections. Anyway, may isa pang magre-retire. So, tingnan natin. Huwag natin pangunahan kung sino. Marami nag-a-apply dyan eh. Pero yung sa COMELEC, baka di pa yung tatlo. Inaantay natin ngayon kasi dapat makapag-appoint ang presidente before March 25. Dapat may appoint na niya yung tatlong magiging bagong commissioners na upo ng 7 taon dyan sa Commission on Elections, no?